Sino po sa inyo ang hindi na nakakatulog? O yun, merong hindi nakakatulog. Now, we will talk about sleeping in the battle zone. Faith conquers fear. Now, simula po tayo sa reality check. Ilagay natin sa konteksto ito pong Psalm 3. Yung pong Psalm 1 o awit 1 na ating pong pinag-aralan last week, pinipaint po sa atin o pinapakita po sa atin ang isang magandang larawan ng isang mabunga, protektadong pamumuhay ng mga matuwid. Ang Psalm 2 naman na hindi po natin tatalakayin ngayon, pero yun po ay bahagi ng konteksto ng Psalm 3, dinideclare po ng Psalm 2 yung pong absolute rule po ng Diyos sa lahat po ng mga bansa. Now, yung Psalm 3 naman ay pinapakita naman po sa atin yung face-to-face na katotohanan ng masalimuot na buhay. Yung Psalm 1, pinapakita po yung mabunga, protektadong buhay ng mga taong sumusunod sa Diyos. Yung Psalm 2 naman, pinapakita sa atin yung pong paghari ng Diyos sa lahat ng mga bansa. At tayo na sumasampalataya, sumusunod sa Diyos, ay protektado tayo. Doon sa dalawang awit na pinapakita sa atin, protektado tayo. Pero dito sa Psalm 3 naman, pinapakita na sa atin ang katotohanan ng buhay. Na ang buhay, hindi ka lamang protektado ng Diyos, hindi lamang hawak ng Diyos ang nangyayari sa mga nangyayari sa bansa, pero ang buhay po natin, sometimes it is messy, magulo. Okay? Kaya ang Psalm 3 po ay ito ang real world test case ng Biblia. Ang ibig pong sabihin, ano ang mangyayari kaya pag ang isang taong matuwid ay inaatake ng mga masama? Okay? Huwag po ninyong tingnan ang katabi nyo. Okay? Now, ang konteksto po dito ng Psalm 3 ay ito po ay Psalm of Lament. Awit po ng panaghoy. Ito po ay sinulat ni Haring David nung siya po ay nasa most agonizing personal tragedies ng kanyang buhay. Dahil siya po at this time ay tumatakas po siya sa pag-aatake ng sarili po niyang anak na si Absalom. Si Absalom po noon ay nag-set up ng coup para po labanan ang kanyang amang hari. At karamihan po doon sa mga trusted close friends ni David ay iniwan po si David at sumama kay Absalom. Just imagine po kung ano ang nangyayari sa isip ni David noon na sarili po niyang anak ang lumalaban sa kanya at yung mga taong trusted niya, malalapit sa kanya, mga advisors niya ay iniwanan siya at kumakampi po sila sa kanyang anak na nagre-rebelde. That is the context. Now, ang Psalm 3 po, ito po ang big idea niya. I will be using some words na maring strange po siya, pero I will explain them. Ang Psalm 3 po is a cyclic paradigm for the righteous life. Now, ibig sabihin ng paradigm, ito pong Psalm 3 is a prayer model for ordinary life. When a righteous person, pag isang tao po ay naniniwala sa sumasampalataya sa pakikipagtipan po ng Diyos sa pamagitan ni Kristo, kakaharap po siya ng cycle of life. At ito pong Psalm 3, binibigyan po niya tayo ng katotohanan ng isang pamumuhay ng isang taong matuwid. Una, we will be troubled. Tayo po ay haharap sa mga problema ng buhay, pero we must pray. And then, ang pangako po, we will be sustained. This is a paradigm cycle of a righteous life. A righteous life doesn't mean we will not get trouble. We will be troubled. But in every trouble, we must pray. We must respond in every trouble, in every challenge, in every problems in life by praying because the cycle ends with we will be sustained. At yan po ang pinapakita sa atin ng Psalm 3.
Kaya po yan sinulat sa atin. Now, una tingnan po natin, the crisis. Ano po ba ang posibleng maging crisis sa isang righteous life? Well, the crisis is there will be troubles around and troubles within. Verses 1 and 2. Now, tingnan natin yung mga problemang maaari pong pumaligid po sa isang taong sumusunod sa Diyos, yung pong mga overwhelming circumstances. Now, dito po sa awit na ito, si David, inassess niya. Okay? Kinalkula po niya yung kanyang sitwasyon at sa tingin niya, it looks hopeless. Parang walang pag-asa. Sabi po niya sa verse 1, how many are my foes? Nagbibilang siya kung ilan yung kanyang mga kaaway. Because sabi niya, many are rising up against me. Now, I have to remind you, hindi lamang po ito political coup. Hindi lamang po isang pag-aklas po sa laban po sa kanyang paghahari, kundi it is more deeply personal. Tulad po ng sinabi ko kasi sarili po niyang laman ang kumakalaban sa kanya. At yun po, binibitray siya, iniwanan po siya ng mga close friends niya. Kaya po, it is overwhelming. Okay? Overwhelming circumstances, itong nararanasan. So, merong trouble around. Pero there's also trouble within. Okay? Ano yung trouble within? The voice of doubts. Okay? Kasi po, during this time, ang sinasabi po ng mga kaaway ni David, God will not help him this time. God will not help him. Now, hindi po nila sinasabing hindi kayang iligtas ng Diyos si David sa kanyang sitwasyon, kundi sinasabi nila dahil sa laki ng kasalanan ni David, hindi na siya tutulungan ng Diyos. That is the doubt within. Okay? Ito po ang ultimate psychological weapon na ginagamit po ng mga kaaway ni David. Hindi na siya tutulungan ng Diyos. Dahil napakalaki na ng kanyang ginawang kasalanan. Alam po nila ang ginawa ni David kay Bathsheba, adultery, at para pagtakpan ni David yung kanyang adulterous affair kay Bathsheba, pinatay ni David yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. Kaya sabi na, at meron pang nagsasabi na si David po ay naging taksil siya kay Haring Saul. Na kaya siya naging hari dahil nagtaksil siya kay Haring Saul. Kaya po yung mga kaaway niya ibinubunton kay David yung mga charge niya na sinasabi nila, because David has sinned that much, God will not help him. Yun ang sinabi. Kaya po ito makita natin, yun po ang voice of doubt. Now, sabi po ni Charles Spurgeon na the most bitter affliction daw po is not your circumstances, kundi the voice of doubt. Lalong-lalo na po, pag kayo ay nagkasala marahil, alam mo ang ginawa mong kasalanan at parang nagdududa ka sa iyong isip, hindi ka natutulungan ng Diyos. Napakalaki na ng ginawa mong kasalanan, kaya ang yung mismong, siguro yung kaaway mo, sinasabi sa iyo, hindi ka natutulungan ng Diyos. Sobra na yung ginawa mo. Yan daw po ang most bitter affliction. Yung natatakot ka dahil naisip mo na hindi ka natutulungan ng Diyos. Alam ho ninyo, yan po ang pagbantayan natin. Pag tayo po ay nasa matinding pagsubok o kaya problema. Yung sasabihin ng kaaway na hindi ka natutulungan ng Diyos, hindi po boses ng Diyos yan. Boses po yan ng kaaway ng Diyos na si Satanas. Pagdududahin ka na dahil sa iyong nakaraan o dahil sa iyong kasalukuyan, hindi ka natutulungan ng Diyos. Now, parang ganito. Nagkaroon ka ng financial crisis. Alam mo, ikaw ang may kasalanan at dumami ng dumami ang yung debt sa credit card. Okay? Ngayon, dahil kasalanan mo yan, ngayon, nung na-realize mo, nasa problema ka na, tapos maririnig mo, patay ako, hindi na ako tutulong, kasalanan ko ito eh. O kaya meron pong mga family breakdown. Okay? Alam mo ninyo, it is one thing to face external pressure. Okay? Merong mounting bills, merong pong broken relationships, yung trouble around, pero it is entirely different
When your own mind starts whispering that you have messed up so bad that God will not care for you, trouble within. Mga kapatid, alam mo niyo application dito, ganito. When you are in trouble, kahit na po kayo ang may kasalanan, ito po ang mabuting balita. Una, ito ang instruction. Matuto po tayong i-distinguish natin yung tungkol sa katotohanan ng mga nangyari at doon po sa bulong ng kaaway, doon sa willingness ng Diyos na tulungan tayo. Kahit na po we messed up badly, God is still willing to save us. Kaya wag po kayong magpapatukso sa duda na kayo ay tutulungan pa rin ng Diyos if you have messed up badly. Huwag po ninyong hahayaan yung laki po ng inyong mga problema ay lunurin po ang katotohanang ang Diyos ay mabuti pa rin siya. The goodness of God. Don't let the bigness of your problem drown the fact, the truth that God is still good. Now, tingnan po natin ang nangyari kay David. Pangalawang bahagi nito pong awit na ito, the pivot of faith, applying theology to spirituality. Yung pong turn around ng kanyang pananampalataya. Dahil sa verse 3 po, nagsimula na, nag-shift yung pong panalangin ni David. Doon sa verse 1 and 2, kinakalkula niya yung laki ng kanyang problema. It's so big. Pero pansin niyo sa verse 3, nag-shift po siya ng focus. Sabi po sa talata, but you, O Lord. But you, O Lord. Yung salitang but. Yan po ang one of the most fascinating, one of the most good news in the Bible, yung salitang but. Okay? Matindi ang problema, hopeless ang situation, pero merong but. Okay? B-U-T. But you, O Lord. Dahil po dito, pansinin natin, meron na pong shifting of focus dito. Si David po, in-invoke po niya yung covenant name po ng Diyos. What is God's covenant name? Yahweh. Y-H-W-H. Ito po ang covenant name ng Diyos. Yahweh. But you, O Yahweh. Okay? Ang ibig pong sabihin ng Yahweh, ang Diyos po, He keeps His covenant promises even when everything falls apart. Okay? In fact, yung Psalm 3, ito pong Psalm 3, ito po ay test, pagsubok sa covenant po ng Diyos kay David sa 2 Samuel 7. Kasi sa 2 Samuel 7, pinangakuan po ng Diyos si David o nakipag-covenant ang Diyos kay David na hindi siya mawawalan ng anak sa kanyang lahi na hindi maghahari sa Jerusalem. Siyempre, si David, nagsisimula po kay David. Sabi ng Diyos kay David, ikaw at ang iyong lahi ay patuloy na maghahari sa Jerusalem. Kaya ito pong Psalm 3 is a test. Tutuparin kaya ng Diyos ang kanyang covenant kay David? Ngayon, dahil sa kanyang kasalanan, nagimagsik yung sarili niyang anak, aalisin kaya ng Diyos si David dahil sa kanyang pagkakasala? Pero ang Diyos, meron po siyang covenant kay David. And Psalm 3 is a test. Now, pansinin po niyo si David, he declared 3 things about God. Okay? Declaration po niya ito sa Diyos. Una, you are my shield. But you, O Lord, are my shield. Sinabi po niyan, ikaw ang nag-iingat sa akin around. You protect me around. You are my shield. Pangalawa, you are my glory. Kayo po ang aking karangalan. Habang yung pong mga tao ay minamalain, sinisiraan po si David. Alam ho ninyo, si David, nakita po niya ang kanyang halaga sa Diyos. Okay? Yung bang minamaliit ka na ng mga tao? Dahil, siyempre, nagkasala ka, minamaliit ka na nila, ganito. Pero kung kilala mo ang Panginoong Diyos, hindi ka manliliit doon sa panliliit ng mga tao. Dahil ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng karangalan. You are my glory. And then the third, you are the lifter of my head. You are the lifter of my head.
Ang sang tao pong defeated, ang sang taong maaring daladala niya ang mundo dahil sa kasalanan niya at kahihiyan pag naglakad dyan. Pero sabi po ni David, you are the lifter of my head. I can lift my head, Lord, because you are my glory, you are my shield. Mga kapatid, yan po ang isang paraan para po umangat tayo pag tayo po ay nasa matinding problema. Now, no, these are all declarations. Iyan po ang paniniwala ni David. Kaya po, kaya niya nagkaroon ng turnaround. Pero pansinin nyo, hindi lamang po siya nag-declare ng kanyang faith, kundi he cried out. After declaring his faith, yung belief po niya, yung pananampalataya niya sa Diyos, turned into action. How? He cried out. Nanalangin po siya. Okay? Hindi lamang po siya naniwala na ang Diyos ang kanyang shield, ang Diyos ang kanyang lifter of his head, and those things na declaration niya, he actively prayed. Sabi po niya sa talata, I cried aloud to the Lord and He answered me. Yan po ang ibig sabihin ng applying theology to spirituality. Anong ibig sabihin nun? Theology is knowledge about God. Pero it can help you, but if you will not use your theology for your spirituality, you cannot turn around. You have to use your theology to help your spirituality. Naintindihan niyo yan? Okay, matatalino yung Tagalog siya eh. Kaya alam ko naintindihan niyo yun eh. Kilala mo ang Diyos. Siya ang shield. Siya ang lifter of your head. Siya yung glory mo. Pero pag dumating ang malaking problema, di gamitin mo yung theology mo. You cry out. Kasi anumang alam mo tungkol sa Diyos, totoo man yan, nakasulat sa Bible yan, pero pag hindi ka nanalangin, hindi ka tumawag sa Diyos, hindi ka sumigaw sa Diyos, natulungan ka niya, hindi ka niya matutulungan. Yun po ang ibig kong sabihin, applying theology to your spirituality. Kasi po, ang faith that does not call out to God in times of trouble is ineffective. Sabi nga po sa Bible, si James, sabi niya, even the demons believe, but they struggle. Naniniwala ka bang may Diyos? Opo naman, pastor. Ang dandan mo, ang demonyo, naniniwala rin. Kaya, you have to apply your theology sa iyong spirituality. Do you want to hear a true story? Alam mo ninyo, crisis will test if we truly believe, but it should force us to use our faith. Do you want to hear a true story? Amen? Alam ko, chismoso kayo eh. Alam mo ninyo, I asked for a permission to relate this. Anyway, my son-in-law already testified about this, so many of you knows about their financial crisis. Nakalipas na po ito. Kaya pwede ko nang ikwento ito. Si Grace and Dave had a financial crisis years ago. Hindi po nila, siguro describe na lang natin, na hindi po nila namalayan, they have been incurring debts through credit cards hanggang sa yung po mga credit card companies, hindi na sila pinautang. Now, ano pong gagawin nila? It was a hopeless situation. Sabi nga ni Dave, nung kinwento niya sa akin to, hindi na raw siya nakakatulog o ayaw na niyang bumangon. Kasi he knows they have to pay a big amount. And they are hopeless. Wala po silang source. At dahil po doon, alam mo anong nangyari dito? I thank God they use their theology. Dahil kilala po nila ang Diyos, hindi lamang po sila nagpalunod sa problema ngayon, they use their theology. Sabi nga ni Dave, kahit na po, ayoko nang magtrabaho, ayoko nang gumising, kasi ang hirap talaga pag may utang kang malaki. Nagdi-devotion po ako, pero iba yung pakiramdam mo. Kahit na raw po, iba na yung pakiramdam niya, nagdi-devotion pa rin siya. Pumapasok pa rin siya sa trabaho. Mga kapatid, that is putting faith
into action. Do not allow yourself na malalamunin ka ng problema. Halimbawa po, nakarinig kayo, nakatanggap kayo ng isang medical report. Okay, na talaga, natakot ka. Then, easily, you can drop your head. No. Do not allow that o kaya, pumasok ka sa opisina niyo bukas. Huwag naman sana mangyari. No? Pumasok ka sa opisina niyo bukas. Sabi ng boss mo, now you are fired. Okay, ayusin mo naman kamit mo dito, you are fired. And then, alam mo, meron kang binabayarang bahay, meron kang binabayarang kotse, meron kang nag-aaral na anak. Pero sabi po ng opisina niyo, you are fired. It's easy to drop your head and be consumed by the bigness of your problem. Now, ano sabi ko? You apply your theology to your spirituality. Ang ibig pong sabihin yan, huwag mong hahayaan yung malaking problema mo ay talagang lunurin ka. You use your faith. How? You pray first. You cry out to God. Tumawag ka sa Diyos. At ang Diyos, siyang nangako, tutulungan ka. Why? Why should I pray? Bakit ako mananalangin? Matindi na yung problema ko. Well, makita po natin sa patotoo ng mga Psalmist, pinatotohanan po ng mga Psalmist, yung mga sumulat po ng Psalms, wala pong sino mang taong naniniwala sa pakikipagtipan po ng Diyos sa pamagitan ni Kristo ang nanalangin na hindi sinasagot ng Diyos. Ang Diyos po, pag tayo ay nanalangin sa Kanya, naniniwala tayo na He is the covenant-keeping God, He listens and He answers. Yan po ang patutuo ng mga Psalmist. Ito po ang sabi, I cried aloud and He answered me. Sa Psalm 34 verse 4, I sought the Lord and He answered me and delivered me from all my fears. Psalm 7:1, I cry aloud to God and He hear me. 34 verse 6, this poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Mga kapatid, patutuo ng mga Psalmist, walang taong naniniwala sa covenant ng Diyos sa Kanya through Jesus Christ ang nanalangin na hindi sinagot ng Diyos. Okay? Kaya po, pag naranasan po ninyo ang kabutihan po ng Diyos, doon sa mga nakaraang panahon sa buhay po ninyo, gamitin po ninyo yung mga alaalang kabutihan ng Diyos sa Kanya para po mag-build ng confidence sa inyo sa kasalukuyan. If you have experienced the goodness of God in the past, gamitin po ninyo yon para patuloy po kayong tumawag sa Diyos sa inyong sitwasyon ngayon. Huwag po ninyong aalaw yung panic, yung takot po. Huwag niyong aalaw yung takot na ilayo kayo sa Diyos. Actively tumawag po kayo sa Panginoon. Dalhin po ninyo ang inyong takot sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Why? Because God will answer. Sabi po sa verse 4, I cried aloud to the Lord and He answered me from His holy hill. Ang holy hill pong tinutukoy dyan sa present day po natin is the way to God has been opened to us through the cross. On the hill of Golgotha, the cross, Jesus Christ died on the cross to open the door for us. Na pag tayo po ay lumapit sa Diyos in the name of Jesus Christ, God will answer. God will hear us. Kahit na po kayo may kasalanan, kahit na po kayo ang may gawa ng yung sitwasyon ngayon, huwag po kayong patitigil, huwag niyong pakikinggan ang boses ng kaaway. You cry out to God and He will answer. Ano ang resulta nito? Well, yung pong pangatlong bahagi ng Psalm, ito po. Because David prayed, because David clung to the faithfulness of God, there was peace of assurance. Yung fear and doubt was turned into trust. Yun po ang nangyari. Now, una tingnan po ninyo, merong blessing of sleep and waking. O sa mga hindi po nakakatulog, ito po ang tip natin. Okay. Dahil po si David, ginamit po niya yung kanyang theology in his spirituality by calling on to God, meron pong something supernatural na nangyari. Sabi po sa verse 5, I lay down and slept. I woke again, for the Lord sustained me. Nakatulog siya. Alam ho ba ninyo,
yung sleeping in the midst of a battle zone under intense psychological pressure like David is a divine work. Just imagine si David, thousands of thousands ang kumakalaban sa kanya. Okay? Yung pong anak niya, maaari niyang maraming siyang naiisip. Pero nakatulog si David. Nakatulog siya. Ang miracle po dito, hindi lang siya nahiga, nakatulog siya. At hindi lang siya nakatulog, dahil nakatulog siya ng mahimbing, paggising niya, na-repress siya. Sino po dito yung umiga ka, hindi ka nakatulog? At dahil hindi ka nakatulog, pagising mo, parang hindi ka nakatulog. Para kang senior. Yung senior, kunwari nakatulog, pagising la, pakiramdam la, hindi sila nakakatulog. Okay? Parang ganun. Pero si David po, out of the pressure na nararamdaman niya, he lay down, he slept, and he woke up. Wala pong makapagsasabi na si David that time will wake up because of the pressure. Pero he woke up. Now, hindi lamang po yun. Pansinin nyo, yung perspective po ni David ay nagbago. Okay? Hindi nagbago yung sitwasyon niya, pero yung perspective niya, pananaw niya sa kanyang problema, nagbago. Nag-calculate si David sa verse 1. Sabi niya, how many are my foes? Pero pagkatapos po niyang manalangin, nakatulog siya, na-repress siya. Pagdating sa verse 6, sabi niya, I will not be afraid of many thousands. Shift. Okay, dahil nag-pray siya. Natakot siya sa libo-libo sa verse 1, pero pagdating mo sa verse 6, sabi niya, hindi ako natatakot kahit na ilang libo pa sila. Their circumstances didn't change overnight, but David's attitude was changed because his confidence ay naka-angkla na po sa sovereign power po ni Yahweh. Yung sovereign power po ni Yahweh, naging maliit na po yung malaking problema ni David. Naging unano yung higante. Okay? Yung higante na problema, naging unanong problema. Dahil po sa sovereign power po ni Yahweh. Mga kapatid, meron nagsabi, ang insomnia raw po o hindi pagkatulog, kadalasan daw po ay isang physical manifestation of trying to carry the weight of tomorrow's battles. Isang dahilan ng hindi pagkakatulog ay yun daw pong pilit nating dinadala yung problema sa darating pang araw. Wala pa yung problema, wala pa yung sasabihin ng boss, iniisip mo na baka ma-terminate ka. Okay? Wala pa yung sasabihin ng doktor, pero dahil nagpatingin ka, pero dahil meron ka nararamdaman sa likod, iniisip mo na baka cancer, hindi ka na makatulog. Dinadala mo, kaya ka nagkaka-insomnia, kasi hindi pa problema, dinadala mo na. Ang totoo po, mga kapatid, ang tunay pong kapayapaan ay ito. Pwede kang matulog sa gabi sa kabila po ng mga problema. That is true peace. Kanino po nang gagaling yon? Sa Panginoong Diyos. When you use your theology for your spirituality. Sabi po sa Psalm 4:8, in peace I will both lie down and sleep, for you alone, O Lord, make me dwell in safety. Sleep is the metric of surrender. Pag nakasurrender na po kayo sa Diyos, you will be able to sleep. Okay? Pag na-realize po natin na ang Diyos ay nasa trono pa rin siya at hindi siya pwedeng i-dethrone ng anumang crisis, pwede po tayong mag-sign off sa night shift. Okay? Okay? Ibigay mo na sa Diyos ang third shift. Matulog ka na. Ang Diyos na sa third shift. Minsan pati third shift kukunin mo pa . No. Matulog ka. Another true story. Ipinagmamalaki ko po nung ginagawa ang building na ito, na hindi po ako tulad ng mga kaibigan kong pastor na nagsabing nagpatayo rin sila ng building. Pastor, sabi po mga kaibigan kong pastor, pag nagpatayo ka ng building,
luluhod ka. Ibig sabihin, talagang luluhod ka. Ako po, sabi ko parang hindi ko naramdaman yon, pero naramdaman ko pala isang beses. Nung pong kalagitnaan na po, malapit nang matapos itong building na ito, kinausap ko po si Kuya Ron. Sabi ko, Kuya Ron, wala na po masyadong pera nun. Magkano pa kaya ang, kumasos na po tayo ng milyon-milyon, mayaman tayo ng milyon-milyon pa no? Ngayon wala na. Magkano pa kaya ang kailangan natin para matapos po ito, sabi ko sa kanya. Sabi niya, Pastor, palagay ko 2 million pa. Alam mo ninyo, ang pera natin, wala na pong ganong kalaki. Tapos, naisip ko po, ang totoo po, okay, ito muna pa, bibitinin ko kayo. Dahil po doon, 2 million na lang. Ang dami natin ginastos. 2 million na lang. Dahil alam kong wala ng pera, naku, 2 million pa. Kinabahan na po ako. Tinawag ko po si Sister Eva. Siska, ako, tingnan mo nga yung mga donors natin. Sino pa yung mayayaman dyan? Sino pa yung pwedeng mag-withdraw na lang ng pera nila? Ako, ayoko nang kumausap ng mga tao sa church. Baka sagad na yung mga miyembro natin. Sino pa yung may pera dyan? Sino pa yung mga pera? Bigyan mo ako listahan, kakausap. That night, talagang hindi po ako nakatulog. Hanggang 10 o'clock. Okay? Hanggang 10 o'clock. Pero I was thinking na I will not be sleeping through the night. Kasi, meron po kasing 1 milyon pa Meron pang 1 milyon, pero nire-reserve, iniipit ko po yun, hindi para sa akin, mga kapatid, hindi ko gagawin yun. Para po sa sound system natin. Kasi alam ko po, bagong building, kailangan bagong top of the line na sound system. Kaya po yung 1 million, ay sabi ko, wag natin gagawin kasi pag kailangan matinding sound system ang bibili natin. Alam ho ba ninyo, hanggang sa, tureting na po ako, hanggang sa sinabi ko sa Panginoon, Panginoon, ayoko na pong mag-isip. Bahala na po kayo. And then, I slept as a child. The following morning, yung kaba ko po, wala na. And then I had my devotion. During my devotion, parang sinabi sa akin ng Diyos, Jimmy, palabas mo na yung 1 million. Okay? Itodo mo na lahat. Which I did. Pinalabas ko po yung 1 million and then the other million, di ko alam kung saan po nanggaling. And then the building was finished. Mga kapatid, there are times we need to surrender. We pray to God because yung pong sitwasyon ay mahirap. Kaya po, sleep daw po is a metric of surrender. Now, before I go to the last point of this message, paalala ko po, ano ulit yung cyclic paradigm of a righteous life? This is the model for ordinary life. We will be troubled. We must pray because we will be sustained. And now, let's go to the last point. The cry for action moving forward in deliverance. Now, ang prayer po does not eliminate action. Hindi po ibig sabihin, pag nag-pray ka na, hindi ka nagagawa ng action. Rather, prayer inspires guided action. Si David po, sabi niya sa prayer niya, Arise, Lord, save me. Okay? Pero, pansinin niyo, gumawa rin po siya ng mga paraan during crisis. Halimbawa, si David po, at this time, pagkagising po niya ng umagang yoon, inorganize po niya yung kanyang army, at strategically ay nag-pray din siya na sana yung mga counselors na kalaban sa kanila ngayon ay hindi pakinggan ng kanyang anak. Kaya gumawa rin po siya ng mga plano, pero guided na po ito dahil sa kanyang pananalangin. Now, ito po ang nangyari kila David Grace. So, they prayed. Araw-araw kahit na, David yan Si David yan Okay. Araw-araw po siyang nagpe-pray kahit na hindi maganda yung pakiramdam niya. And then the Lord came through. Dave had an idea to write all the presidents of these credit card companies. Sinulatan po niya, si Dave magaling to sa sulat Pag nakita ko yung mga sulat nung son-in-law ko to, bilib ako pag nag-compose siya ng mga, in-email po niya ang lahat ng mga credit card company, yung presidente, to ask for moratorium or whatever, kung ano-ano yung inano niya. And then, alam ho ninyo,
Interest, inalis yung interest. Tapos, ano pa yung, hindi ko na alam, yung mga ibang ginawa po na, pero lumuwag po sila. And then these credit card companies gave them chances, plan kung paano po nila mababayaran. Amen. Simula ho noon, si Dave and Grace, nakakatulog na sila. Ngayon, Grace, how much do you owe now? As if, it was millions. And the Lord delivered them. Now, you can say, kasalanan nila, konsentidor ang Diyos, no? Hindi. Mabuti lang po siya. Pwedeng kasalanan mo, pero pag tumawag ka sa Kanya, hindi ibig sabihin hindi niya sasagot. Tandaan niyo, He's a good God. He's a covenant-keeping God. God keeps His promises. Kaya po, dito, ang ultimate declaration of faith po, ito ang closing ng Psalm. Sabi niya, salvation belongs to the Lord. Kasi bandang huli po, ang tunay na rescue, hindi po yan nakadepende sa size ng army, hindi po yan nakadepende kung gaano ilan yung horsemen mo, hindi po yan nakadepende kung ilan yung human chariots mo, nakadepende po yan sa Diyos. Pero hindi ibig sabihin, when you pray, you don't do something. Okay? Now, dito po, ang maganda po dito, David ends his prayer with this blessing, asking the blessing of God. Sabi po niya, may your blessing be upon your people. Kahit na po he was fleeing a coup. Si David ay nagpray pa rin po siya sa kabutihan, na pagpalain pa rin po ng Diyos ang kanyang bayan. Kasama po yung mga taong temporarily ay nasa rebellion. Now, ano po ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Ito po yun, dalawa. Tulad po ni Jonah. Si Jonah, hindi ba, because of disobedience, kinain siya noong malaking fish because of disobedience. Pero nung pong nando na po siya sa gitna po ng dagat, just imagine, nasa gitna ka ng dagat, nasa loob ka pa ng bituka, ng malaking isda. Sino magliligtas sa iyo doon? No? Sino magliligtas doon? Pero doon po sa kabila ng kasalanan ni Jonah, he was crying out to God, and then the Lord saved him. And then sabi niya, salvation belongs to the Lord. Kasi doon sa kaila-ilaliman ng kanyang problema, niligtas pa rin po siya ng Diyos. Pero the other application is this, mga kapatid. Okay? Pag ang Diyos po, niligtas na po kayo sa crisis, huwag po ninyong ipapanalangin yung mga kaaway ninyo ay parusahan ng Diyos. Alam niyo si David, dito po pinagpray pa rin niya yung kanyang mga kaaway. Lord, bless your people. May your blessing be upon your people. Hindi po siya naging vindictive. Hindi po siya nagkaroon ng sama ng loob laban po sa kanila. Dahil niligtas siya ng Diyos, si David po ay naging merciful even to his enemies. Now, balikan ko yung isang application. You and I will go to a problem that seems unsolvable. Kahit na po kayo at ako ang may kasalanan, huwag po kayong patutuksong lumayo sa Diyos. Ang kaaway po, sasabihin niya sa iyo, kasalanan mo yan, hindi ka natutulungan ng Diyos. Nang sa ganoon, tuluyan ka ng mapahamak. Pero tandaan niyo, ang Diyos po natin is a covenant-giving God. Even though we fail, when we cry out, God will hear, listen, and He will answer, and He will deliver. Yan po ang message natin sa upong umagang ito. So how do we conclude this? Ultimately, Psalm 3 po points directly to Jesus Christ. David's historical flight po is a prophetic foreshadowing of the Savior. Pinapakita po ng Psalm 3 dito yung pong pagtakas si David sa Jerusalem para takasan po niya si Absalom na kanyang anak. Yan po ay nagpapakita rin doon sa mangyayari sa ating Panginoong Kristo. Dahil tulad po ni David, ang ating pong Panginoong Kristo was betrayed by His close friends and His own people. Pero ang Panginoon po ay nagpatuloy pa rin. Tulad din po ni David, ang atin pong Panginoon, He crossed the Kidron Valley, weeping to enter Gethsemane. Ganyan ginagawa ni David. Umalis siya sa Jerusalem,
Nagpass po siya sa Kidron Valley, weeping. Si Jesus Christ din po, ang ating Panginoon, umalis siya sa Jerusalem, dumaan siya sa Kidron Valley, pumasok siya sa Garden of Gethsemane, weeping. Now, pero ano nangyari? Ang ating pong Panginoon, He surrendered His tears to God. Doon po sa Garden of Gethsemane, pero ang kakaiba, He slept the sleep of death. Sa kanya pong tomb, namatay po siya, confidently, He awoke 3 days after in His resurrection. Why? Because God resurrected Him to start a new creation. Ano pong ibig sabihin niya, mga kapatid? If Jesus Christ was resurrected from the dead, that is an assurance for all of us. When we get into trouble, we will win. Jesus Christ is the proof. He died, He was buried, but on the third day, He rose again. Tayong mga na kay Kristo, tayong naniniwala sa covenant ng Diyos sa atin through Jesus Christ, you will have problems. You will face trouble. Again, yung cycle of the righteous life. You will face trouble. You will cry out to God. Pero rest assured, God will save us. That's the message. Ang ating pong Panginoong Kristo was resurrected nang sa ganun po magsimula ang new project ng Diyos sa creation. Tayo po na nasa Kanya, hindi tayo malulunod ng problema if we will rise up. At ang assurance natin that we will rise up is Jesus' resurrection Himself. Let us pray. Tayo pong lahat ay tumayo and let us pray. Salamat po, O Diyos. Dito po sa mensahe ng Psalm 3, nagpapakita po sa amin dito ng model of a righteous life. Dito pinapakita po sa amin bagamat kayo ang naghahari, bagamat ang daan po ng mga taong sumusunod sa iyo ay ligtas, hindi pa rin po kami exempted sa mga problema ng buhay. Na maaaring gawin po ng ibang tao sa amin o gawin namin sa aming sarili. O Diyos, this is the reality of life. Pero dito po pinapakita mo sa amin, when we face trouble, all we need to do is declare our faith on you and we will cry out to you. Gagamitin po namin ang aming pagkakilala sa inyo into prayer. We will use our theology for our spirituality. Dahil, O Diyos, ayon po sa Psalm 3, wala pong taong naniniwala sa iyo na hindi mo ililigtas. Kaya po ngayong pong umagang ito, marahil meron kaming kapatid dito, kasama dito, na nasa matinding crisis siya, maaaring inisip niya, hopeless. Panalangin ko po ngayon, nawa gamitin niya ito pong instruction ng iyong salita mula po sa Psalm 3 para po maranasan niya ang pagliligtas po ninyo. Maaaring hindi niya alam paano, pero Panginoong Diyos, tulungan po ninyo siyang gamitin ang message mo ngayon sa Kanya ngayong araw na ito. Salamat din po na ang aming Panginoong Kristo, ang Kanyang resurrection at ang Kanyang ascension at ang Kanyang pagkakaluklok ngayon sa iyong kanan ay katiyakan sa amin na bukas na po ang inyong trono para sa lahat ng mga tumatawag sa iyo. Marami pong salamat, O Diyos, kapurihan po ang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.